Alright, let's have from La Pochera Lovers, Matt Suzara. Hi, Sir Matt. Hello po. Ay, hello Ashley. Question ko, na-miss mo ba si Andres while doing this project? O mas preferred mo na mag-solo rin kahit papaano? Kahit ano naman po, and kung na-miss ko lang po silang lahat talaga. Bakit ka tumawa? Hindi na to, na-miss ko po silang lahat kasi kapag po nag-shoot kami ng mutya, syempre di ba po nakapagod, puyatan. Pero kapag kasama ko po yung mga cast ng mutya, hindi ko po na-feel yung pagod pag nag-shoot po kami. So yun po yung pinaka-na-miss ko din. And sa mga, ano po ulit yung pangalawa po? Mas preferred mo rin bang Prefer. mag-solo? Kahit ano po sa akin, kung ano po yung ibigay sa akin na project. Grateful ako, tatanggapin po yun. Thank you, Ashley. Thank you din po. Maraming salamat po, Sir Matt. Up next is a question from another fan. Sabi niya dito, siya si Oying Anulabak. Sabi niya, Ash, being as one of the most popular and rising actresses of today, next, what are the advices that your parents have told you to overcome the pressure and of course some intrigues in the industry? Kasi kami like super open din ng parents ko. Pero pinaka naalala kong sinabi sa akin ni mommy before, hindi naman siya sa showbiz, pero in life lang na kapag may ginawa sa yung masama yung isang tao, huwag kang gagante kasi hindi naman laging ikaw yung nasa taas. Kakailanganin mo ng tulong ng iba. So, kung ano man yung mangyari, masakit man o hindi, tumulong ka lang. Walang mawawala sa'yo sa pagtulong. Oo. Ganda, no? Kaya, tsaka ina-apply mo rin naman yun. And we can feel it. Yung mga staff, kaming mga katrabaho mo. That's so you. Okay. Up next is a question from Lionheart TV, Sir Richard Paglikawan. Hi, Sir Richard. Hello po. Hello, congratulations. Thank you Ashley. po. Actually, ano lang, gusto ko lang makuha yung reaction mo kasi tinawag ka kanina phenomenal star. Phenomenal star. Ano yung Nahiya pa siya kanina eh. Sabi ko, that's you. Ang awkward po. Parang kapag may mga ganyan pong puri, parang hindi po ako sanay. Na-awkward po ako. Parang mas sabihin mo na lang, Ashton Olvigas, yun na lang tawag. Or Nations with ya. Ganun na lang. Pero kung nakikita pong ganon, syempre, thankful po ako and grateful na, alam niyo po yun, parang at last na-appreciate at nakikita po ako ng mga tao. And kung ganun po yung tingin sa akin, sobrang nakakataba po ng puso. And with that title, mas malaki din yung expectation. So ano yung personal effort mo para syempre mapangatawanan yung pagiging phenomenal star? Siguro mag-stick sa like kapag may projects ka or kailangan mong aralin talaga, wag ka tamarin dahil feeling mo na abot mo na kung nasan ka ngayon. Dapat yung diligence mo and yung willingness mo to learn, parang yung passion mo laging 100% nung nag-start ka kung nasan ka man ngayon. Thank you. Congratulations. Maraming salamat po. Okay. Up next, let's have a TikTok content creator, Jezreel Ellie. Hello. Hello, hi Ash. Ayan, nakaka-proud si Ash, no? Super galing. Ayan. Ito Ash, question ko sa'yo, sabi mo kanina, talagang inaral mo yung bawat character mo rito. And as a fan of ng mga survival thriller film, what if itong apat na character na to, mapunta rin sa isang survival film na yun? Sa tingin mo, sino sa kanila yung pinaka magsusurvive? Pinaka-magsusurvive? I think yung character ko po sa bahay-bahayan. Bakit? Kasi mas parang sa lahat ng character, siya yung pinaka-palaban. And feeling ko yung halos lahat, feeling ko yung tatlo kasi parang iiyak lang sa gilid. Tatanggapin na lang nila. Parang yung character ko kasi dito, parang street smart siya. And siya yung parang may tapang na i-face kung ano man yung kinakaharap niya challenges ngayon. Thank you. Thank you, Congrats. Tsaka Ash, napansin ko lang itong setup natin, may purpose siya kung bakit siya nandito. Parang sino ito? Itong this one with the blood stains. Yan yung si Balik Eskwela. Si Balik Eskwela and then the black Who's one. the boss?
Okay, and then Kasi bakit may bahay-bahayan. bahay-bahayan? Ito yung may melody, yung may guitar. Oh, okay. So, ito pala yung parang mga remnants of who you're gonna be. Kaya naman, eto na. Let's have another question from my fan. Sabi niya dito, si Florence Judiel Rafael. Being the nation's mutya comes with a lot of pressure to be, perfect, sabi niya. But anthologies are usually messy and emotional. Now, which character in the series felt the most unmutya-like? Like the one where you didn't care if you look pabebe or pretty on camera because the scene was just too real, too raw. Hashtag asked it with an exclamation point. Parang mas JJ kasi yung last part na sinabi niya, yung Actually, real. oo. Mga JJ yun. Siguro yung malayo kay JJ is yung sa may melody. Mm. Kasi siya yung parang hopeless romantic. Sa ano yun, sa My Melody. Oo, yung super girly na super fan na fan. Siya na, nandiyan na yung crush ko. Paano yun? Nandiyan na yung crush ko. Wala, Pakasal na paano? kami. Yun, ganun siya. Siya yun. Oo, so online, siya yung pinakamalayo talaga din. Oh, okay. Maraming salamat, Jashi. And I hope nasagot namin yung tanong mo. Up next, let's have from Abante Tonight, Roldan Castro. Hello po. Surprise ako ah. Rise. So, Astin, ano yung pinaka-challenge mo sa apat na yan, na episodes ng yung anthology? Yung sabi ko po kanina, yung character po talaga ni Miss Rufa. Kasi, Ay, oo nga pala. oh, Sagot mo na, sorry ah, kasi na-surprise ako. Yun na lang. hindi kasi yun nga po tulad ng sabi ko. Kasi sa lahat po ng characters na to, parang hindi ako parang i-judge na, mali yung ginawa niya dito. Kasi parang ito lahat base sa akin. Kung ano yung gusto ko ipalabas, kung ano yung pagkakaintindi ko sa character, yun yung ipapakita ko. Pero dun sa character, pag spoil ko pa. Kapag yung kay Miss Rufa na po, parang may hirapan po akong ipakita. Parang baka natatakot ako na, uy, nawala siya kay Miss Rufa doon Parang naging character na yun Doon po ako pinaka na-challenge and parang ang daming beses ko po tinatanong si Direk na, Direk, paano po ba ito, Direk RC? Tama po ba yung ginawa ko? Sabi niya, siguro mas nag-struggle po talaga kami na mahanap yung Rufa may po sa akin. Pero sino pa yung artist na sana makasama ko sa ganitong project? Ala, nasagot ko na din po yan kanina. Kaya na ano, Si Miss Barbie Fortesa kaya po. nabawi na lang ako. There we go. Thank you po. And alam mo, hindi ka naman si Sylvie Barbie Fortesa kasi she's such a versatile actress as well. Parang Tsaka ikaw lang din siya. Nakasama ko siya dati. Nung When was this? nag-extra ako. Sa Liga Negita. Oh. Kaya sobrang na-amaze ako na, di ba makaka-work mo siya? Tsaka malay mo, magkaroon ka ng project with full circle moment para sa'yo, di ba? Ah. Tsaka malakas ka mag-manifest eh. Tsaka feeling ko kasi ang dami ko din matututunan sa kanya kasi bukod sa personality niya Oh. talaga, na-amaze talaga ako kung paano siya umarte. Plus her wisdom. Yes. Diba? There we go. Maraming salamat po. Up next, let's have from My Movie World, Bernard Santos. Hello po. Hi, Ashtin. Hello po. For this anthology at since nakita namin yung teaser ng anthology, if possible, magkakaroon ng season 2 yung anthology mo. At ikaw yung bibigyan ng pagkakataon na mag-create ng kung tungkol saan yung gagawin, ano yung mga gusto pang gawin na series for the anthology? Genres po. Yeah, or any story that you would like to do personally. Siguro, bukod sa family drama din, which is meron na din pala dyan, siguro yung about sa friendship naman. Kasi parang bukod sa mutya po, pinaka na-enjoy ko po talaga gawin. Nag-enjoy ako nung shoot po namin yung Sunny. Yung kasama ko po sila Heaven, sila Bea. Yes. Parang na-miss ko pong gumawa ng ganun na parang about friendship lang na kayong mga babae yung sama-sama nagtutulungan. And then if ever bibigyan ka ng chance na makapili ng mga stars sa Viva na gusto mong makasama pa sa next season ng anthology mo, sino-sino yung mga yun?
Hello, hirap. Yes! Si Kurt. Yung mga kasama ko din sa mutya kung pwede lang po no? Pero bukod sa ano, syempre gusto ko po sila makasama yan. Sila AJ, sila Kurt, kasi feeling ko tatawa sila Sarah, why not? Lalayo pa ba tayo? Si CJ. Game ako dyan, Ash. Nag-acting nga po kami kanina eh. Ano story if ever? Story? Parang yung sinasabing coming of age, yung barkadahan, di ba? Yung parang, Kanina po, Kami. actually kanina po, nagkwentuhan namin kanina. Oo. Uy, what if kaya magkaroon tayo ng ano, parang about yung barkadahan na, yung ano lang. feel good. Oo, Diba? feel good movie na barkadahan lang. Alam mo yung Reply 1988? Ganun. You watched it? Yeah. Thank you, congrats. Thank you din po. Maraming salamat po, sir. Okay, up next, sabi naman, again, from another fan, sabi ni Catmiel Pablo, sabi niya, Ash, can we expect more on your music career this year since, syempre, napakagaling mo naman kumanta, given na yun. Ano yung next sa music scene for Ashton Olviga? Actually, ngayon hindi ko pa masabi. Pero let's pray and hope na meron. Pero feeling, meron yan. Parang gagamitin yung, Yung sa panaginip na lang. yeah. Sa movie ni Ate Kim. Yes. Oo, Yes, tingnan support natin. natin sila Ate Kim and si Kuya Dre. Kaya, malay natin magkaroon ka ng another original song soon, di ba? Manifesting that to happen for you. Ashi, Kinema, let's proceed. We are down to our